Isang magandang araw po sa ating lahat. Ako si Astrid, pero itong ilalahad ko sa inyong kwento ay karanasan ng kakilala kong mahilig mag-travel sa iba't ibang bansa. Tawagin po natin silang Garcia family. Humingi ako ng permiso sa kanila upang maibahagi sa channel ninyo at masaya naman silang pumayag. Ang pamilya nila ay mahilig mag-travel. Gusto kasi nilang maranasan yung mga bagay na hindi nila nagagawa noong mahirap pa sila. May kakayahan naman silang puna ng gasto sa pagta-travel nila. Lalo na at may kaya talaga sila dahil ilang business din ang pinapatakbo nila. Bale 3 silang magkakasama, ang mag-asawang Garcia at ang anak niyang 5 years old. Siguro sa isang taon ay nakaka5 beses silang nagta-travel. Kadalasan, ang paborito nilang puntahan ay ang bansa ng Europe. Sa buong karanasan nila sa pagta-travel ay noon lang daw nila naranasan ang nakatatakot na panganib. Nagplano silang mag-travel sa bansang Sweden. May dati na silang kakilala doon kasi yung kapatid ng kakilala ko ay nakapangasawa ng Swedish. So may matutuluyan sila. 1 linggo nilang balak na magtagal doon para ma-explore ang ganda ng lugar kasi kilala naman talaga ang bansang yon sa may magagandang tanawin. Nais din daw nilang matunghayan ang Northern Lights doon. Safe naman silang nakarating doon. Winter season pa noon kaya sobrang lamig daw talaga. Ang problema nga lang ay 2 araw pa lang sila doon ay may nakapagsabi na may nakita silang wolf o lobo na lumilibot-libot sa komunidad. Nagtataka silang lahat dahil hindi naman nakikihalubilo ang mga bear at wolf sa mga mataong lugar at kakaunti na lang ang nababalita na may pag-atake ng oso at lobo. Lalo pa silang nagtaka at kinabahan nang mamataan mismo nila na nakaabang sa bahay na tinutuluyan nila ang 2 lobo. Buong akala nila na ang pakay ng mga ito ay ang alagang baka, pero mali ang hinala nila. Kinaumagahan, naglalaro sa snow ang 5 taong gulang na anak nila habang nagkakaroon ng maliit na salo-salo sa malaking bonfire nang biglang lumapit ang isang lobo at inangilan ang bata. Napansin nilang biglang umiyak ang anak nila sa takot. Muntik nang sunggaban at lapain ng bata. Mabuti na lamang ay mabilis na kumilos ang matandang lalaki na kasama nila doon. Itinaboy ang lobo sa pamamagitan ng apoy sa bonfire. Umiiyak na din ang asawa ng kakilala ko. Kabang-kaba siya sa nangyari sa anak. Nagtamo ng konting kalmot ang bata, pero hindi naman malalim. May kakaiba talaga sa mga hayop daw doon nung mga oras na yon. Kasi bigla daw silang pumunta sa matao at naging wild. Pinauwi na agad sila dahil hinala ng mga taga doon. May kinalaman ang dugo ng bata. Lalo na't malamig daw ang panahon. Langhap na langhap daw ang amoy ng anak nila. Mukhang kakaiba daw ang dating ng dugo ng bata sa mga lobo. Kaya ganoon na lamang ang pagkagusto na lapain ito. Hindi na sila nagtagal ng 1 linggo at kaagad na rin na umalis. Itinatak nila sa isipan nila na bago sila pumunta sa isang lugar ay aalamin muna nila kung ano ang naroroon. Ilang beses ko nang naranasan ang makapag-solo travel. Una sa Malaysia at sa Thailand, saka sumunod sa Paris. Ako nga pala si Venus. Noong nagpaplano akong mag-travel sa Paris, syempre, excited na excited ako. Ang tagal kong pinag-ipunan yun. Yun talaga ang dream place ko. Sobrang taas ng expectation ko sa bansang yun. Nag-uumapaw ang saya ko noon. Sabi ng mga friends ko, mag-picture daw ako ng marami para isend sa kanila. After kong ma-process ang lahat ng kailangan, sa wakas ay nakabook na ako ng flight papunta doon. Pati yung hotel na tutuluyan ko doon, lahat talaga nakahanda na.
So fast forward natin ang kwento. Noong nandun na ako mismo. Ang una ko talagang goal ay makakain ng pasta sa restaurant. Actually, habang kumakain ako ay enjoy na enjoy ako at todo selfie pa ako sa pagkain. Hanggang sa napansin ko na yung katabing table ko may dumaan na lalaki. Ang akala ko'y customer pero biglang lumapit doon sa babae at dinuraan sa muka. Shock na shock ako, pati na yung ibang customer dahil parang nag-trigger sa babae kaya sumigaw yun ng sobrang lakas. Diring-diri siya kasi clean freak pala ang babae. Ibig sabihin ay may phobia pala ito sa mga dumi. Talagang tinaob ng babae yung table. Namumulang buong katawan niya at saka siya hinimatay. Hindi lang yun ang bangungot ko na naranasan ko sa bansang yon. Ito po ang pinakamalala. So medyo pagabi na noon. Naghahanap ako ng magandang background kaya naglakad-lakad ako. Marami namang tao at hindi ako kinakabahan. Iniisip ko nga na hindi naman ito tulad ng sa Maynila na maraming mga nanghahablot. Yun nga lang, naramdaman ko na may sumusunod sa akin. So napatingin ako ng bahagya. Nanginig ang kamay ko nang makita ko ang lalaking sumusunod sa akin na may hawak na basag na bote. Minadali ko ang paglalakad ko at hindi ko talaga alam ang gagawin. Ang naisip ko ay maghanap ako ng grupo ng mga tao. Tamang-tama at nakita ko na may 5 tao na nag-uusap-usap at nagkukuhaan ng larawan. Sa itsura nila ay mukhang mga American sila. So kinapalan ko na yung mukha ko at in-approach ko sila at sinabi ko sa Ingles na may sumusunod sa akin na lalaki na kung pwede ay doon muna ako sa kanila. Nakita din nila yung lalaki kaya inakbayan ako ng isang babae na kasama nila saka sinabing okay lang daw. Nang makita ng lalaki na may kasama ako, dumiretso siya ng lakad. Ang hindi namin inaasahan ay bigla niyang sinaksak yung hindi naman niya kakilala. Ang nakapagtataka, walang lumapit. Tapos ang sabi ng kasama ko, kung may tatawag ng pulis, pero nakatakbo na yung lalaki. Wala pa rin dumadating na pulis. May ilan ang nagmagandang loob na saklolohan yung lalaking nasaksak. Ako naman, panay ang hingi ko ng pasalamat dahil kung hindi dahil sa kanila, baka ako yung nasaksak. Nakakatakot dahil mag-isa lang ako noon. Pagkatapos ng insidenteng yun, inaya muna nila ako na kumain, which is hindi ko naman tinanggihan. Sa totoo lang, mababait silang lahat. Ibinigay pa nga nila yung WhatsApp nila at hanggang ngayon, nakakausap ko pa rin sila. Mahilig din daw silang mag-travel. Pag may balak daw ulit ako, ay pwede raw na magsama-sama kami. Kahit puro bangungot yung naging experience ko doon, sa dulo ay nakakuha naman ako ng kaibigan. Yun na siguro yung pinakamagandang part at pinakagusto ko sa lugar na yun. Hello po sa inyo. Ako po si Rowena, 29 years old, half Italian at half Filipina. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero ilang bansa na rin po ang napuntahan ko at masasabi ko talaga, sa India ang pinaka-worst na bansang napuntahan ko. Kung may listener po dito na mahilig ding mag-travel, meron po ba sa inyong naka-experience ng ganito? Sisimulan ko na po ang kwento ko. Nang ayain ako ng kaibigan kong Filipina, pero sa India siya nagtatrabaho. Tamang-tama dahil plano ko rin talagang mag-travel that time. So imbis sa ibang lugar ay sa India na lang ang pinili ko. Noong nandoon na ako sa India, ang sabi ng kaibigan ko para makapunta ako doon sa meeting place namin, mag-over na lang daw ako. Sinunod ko naman siya. At naisip ko rin na baka mas safe kung doon na nga ako. Nang nakapasok na ako sa loob ng sasakyan, agad akong nagtakip ng ilong ko.
Parang yung isang bahagi ng isip ko ay sinasabi na lumabas na ulit ako ng sasakyan. Hindi naman sa pagmamaarte, pero sobrang baho po talaga. Yung amoy niya ay ang lansa na parang may nagsuka sa loob at may halong maasim na pawis. Hindi ko nakayanan kaya naman nagsuot ako ng face mask. Saka nag-spray ako ng alkohol. Marunong mag-Ingles yung driver, kaya habang nasa biyahe ay kinakausap niya ako at naikwento niya na may nagsuka nga raw doon sa loob ng sasakyan. Pero parang may hindi tama sa pakiramdam ko kasi sinipat ko pa ng tingin yung gilid ng sasakyan. Parang may patak-patak na kulay red na liquid. Ayoko namang mag-isip ng masama kung ano yon. So ang ginawa ko, para kako ma-feel ko na safe ako, ay nag-audio record ako. Pag video kasi ay masyado nang halata. Ayoko naman na ma-offend ang driver in case na mali ang hinala ko. Mas lalo pa akong kinabahan nang mapansin ko na may maliit na sapatos sa ilalim ng kabilang upuan. Parang pang 3 years old yun, pero walang kapartner. Ang creepy po talaga. Nakailang dasal na ako na sana'y ligtas akong makarating sa location. Nang makarating na ako sa location at natanaw ko na yung kaibigan ko. Kaso, noong magbabayad na ako ay tinaasan ng driver yung singil sa hindi naman namin napagkasundo ang presyo. Ang laki ng ipinatong niya. Alam niya kasi na turista lang ako. Sinigawan niya ako noong hindi ako pumayag. Tapos yung kaibigan ko naman lumapit na sa akin. Kasi parang alam niya na yung nangyayari. Tapos yung kaibigan ko nang nakipag-argue. Sa huli ay tinanggap niya yung bayad. Pero bago siya umalis ay nagsalita siya sa akin sa lingwahe ng India. Nakita kong nagulat ang mukha ng kaibigan ko pagkarinig. Umalis na kami doon. Tapos habang naglalakad kami ay pinilit ko ang kaibigan ko kung ano ang sinabi ng driver. Kasi matagal na siya sa bansang yun at nakakaintindi na siya ng salita doon. Maya-maya ay sinabi niya sa akin na ang sabi raw ng driver, sa susunod daw na makita ulit ako ay papatayin na raw talaga ako. Doon ako naiyak kasi naalala ko yung napansin ko sa loob ng sasakyan. Sabi ko nga, kahit nandoon pa yung kaibigan ko ay hindi na talaga ako babalik kahit kailan sa bansang yon. Sana po ay pwedeng ganitong klase ng karanasan dito sa horror community. Ako po si Mayen ng Pasay City. First time ko noong mag-travel kasama ang best friend ko sa Mexico. Ang alam ng family ko ay gagala lang talaga kami doon. Pero ang hindi nila alam ay kikitain namin yung boyfriend ng kaibigan ko. Ang may sagot ng flight ko ay yung kaibigan ko. Wala namang problema sa pera talaga. Ang problema ay after naming makapunta ng Mexico. May plano palang dalawa na mag-travel nang sila lang. O di ba po, nakakainis. E di sana'y hindi na lang nagpasama yung kaibigan ko. Parang sinama niya lang ako para may mairason siya sa pamilya niya. Kasi hindi talaga siya papayagan kapag hindi ako kasama. Nagsayang pa ako ng oras noon. Hindi ko naman alam na may sarili pala silang plano. Silang nag-book ng flight ko at sila din ang may sagot ng bayad. Kaya hindi ako nagtagal sa Mexico. Inis na inis ako that time kasi sayang talagang pagod ko sa biyahe. Hindi naman pala ako kasama sa lakad. Hinatid lang nila ako sa airport ng Mexico tapos umalis na rin sila kaagad. Habang naghihintay ako ng flight ko, ay nilapitan ako ng isang babae. Halatang hindi siya Pinay pero marunong siyang magtagalog. Dahil wala naman akong kakilala, ay nag-usap kami at nalaman ko na Moroccan pala siya at ilang taon nang nakatira sa Pilipinas. Bumibisita lang daw siya sa Mexico para sa business nila. Ang friendly niya talaga since same naman kami ng oras ng flight. Pero maya-maya po ay punta lang daw siya ng CR. Tapos pinabantayan niya sa akin yung luggage niya.
Malapit na yung flight namin pero yung babae ay hindi pa rin dumadating. So nag-alala na ako kasi baka maiwan ako ng eroplano. Tapos hindi ko naman pwedeng iwanan yung luggage ng babae. Nagulat na lang ako nang may lumapit sa akin na naka-uniforme na parang security guard o pulis. Gusto nilang i-inspect yung luggage ko saka yung luggage ng babae. Pinaliwanag ko naman na hindi sa akin yung luggage. Nung pinuklat nila yung luggage ko, syempre mga damit ang nakita. Pero noong binuklat yung luggage ng babae, nakita ang sangdamakmak na iligal na gamot na nakabalot sa foil. Pilit na nila akong tinatanong kung sino yung babae. Syempre hindi ko naman kilala yung babae dahil bigla na lang akong kinausap. Nagmamakaawa na ako kasi maiiwan ako ng flight ko. Pero dahil nga doon ay nahold ako at hindi nakauwi ng Pinas. Nakita ko yung babae na nakaposes na siya. Tapos napag-alaman din na may nakatanim na iligal na gamot sa katawan niya. Grabe po talaga. Worst experience talaga. Kasi feeling ko pinagsususpetsahan nila ako na isang kriminal. Napatunayan ko din naman na normal employee ako sa Pilipinas at wala akong koneksyon sa babaeng yon. Pagkatapos ng 8 oras ay pinakawalan na rin nila ako nang wala silang makuhang ebidensya. Mangiyak-ngiyak ako. Pilit kong kinokontak yung kaibigan ko pero hindi niya sinasagot. Nagstay pa ako ng 1 night sa hotel. Saka ako nagpatulong sa family ko which is kinakailangan pa nilang mangutang para lang makabook ulit ako ng flight pabalik ng Pilipinas. Nakakatakot po talaga yung experience na yun. Kaya simula noon ay hindi ko na rin kinausap ang kaibigan ko. Kumusta po kayo dyan, kapasta? Binabati ko po ang lahat ng nakikinig ngayon, lalo na ang pamilya ko na mahilig at nakatutok sa channel na ito. Karanasan ko po ito noong bumisita kami sa Ramoji Film City sa India. Ako po pala si Jalia. Ang papa ko ay fan na fan po ng Bollywood movies. Kaya ang number 1 sa list niya ay gusto niya talagang puntahan ang Ramoji Film City. Kung mahilig ka kasi sa mga Bollywood, kung may interest ka sa mga films, ay tsak na ito yung lugar sa India na swak na puntahan. Ang Ramoji Film City ay kilala bilang pinakamalaking studio complex sa buong mundo. Isa yon sa tourist attraction sa India na dinadaluhan ng maraming tao. Maraming event doon, mga parks at studio tours. 13 anyos pa lang ako noon pero tandang-tanda ko pa talaga ang bawat pangyayari. Buong oras namin sa loob noon ay kakaiba talaga ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko, lumaki ang ulo ko, tapos panay ang suka ko. Hindi ko malaman kung bakit hilong-hilo ako habang naglalakad ako sa loob. Tapos bigla na lang, napakapit ako sa mama ko. Kasi nakarinig ako ng pagsabog at sinundan ng tunog ng baril. Takot na takot ako kasi akala ko may nagpapaputok na. Ano daw bang nangyayari sa akin? Sabi ni mama. Pinilit ko pang maglakad dahil papunta na kami sa kids park nang biglang makita ko ang napakaraming sundalo sa daan. Tapos ang karamihan sa mga sundalo, mga duguan. May mga sundalo rin na nakabagsak sa daan. Kaya kinalabit ko yung mama ko. Tapos ang sabi ko, "Ma, bakit may mga sundalo?" Nagtaka naman si mama. Kinapa niya ang noo ko, saka ang leeg. Saka sinabing nilalagnat ako. Huminto muna kami, tapos pinainom ako ng tubig. Pagkainom ko ng tubig, ay biglang nawala yung mga sundalo na nakita ko. Nalungkot nga ako noon kasi pakiramdam ko, nasira ko yung buong experience ni Papa na makapunta doon. Kasi kinakailangan naming bumalik sa hotel dahil nilalagnat na nga ako. Nung edad ko na yun, ay wala talaga akong kaalam-alam patungkol sa history ng studio na yon. Hanggang sa nalaman ko na lang noong 14 years old na ako
na yung kinatatayuan pala ng Ramoji Film City ay dating Nizam's battlefield kung saan maraming sundalong namatay sa digmaan na yun. Nalaman ko rin na may mga ibang tao rin ang nakakaranas na ng kakaiba sa studio. Naranasan din nila na may marinig na kakaibang ingay. Meron na parang may bigla na lang nanunulak. Meron ding pangyayari na kung saan ay biglang nagkukulaps yung building. Tapos may nahuhulugan ng gamit at nauuwi sa aksidente. Lalo na yung mga taga doon sa India. Maraming kwentong kababalaghan ang naikwento patungkol sa studio. Noon ko lang na-realize kung bakit ganoon na lamang yung experience ko. Kung bakit bigla akong nahilo tapos nakakita ako ng mga sundalo. Nakarinig ng pagsabog at barilan. Malamang ang mga nakita ko'y kaluluwa ng mga sundalong namatay doon mismo sa lugar na yon. Nang maikwento ko nga kay mama ay tumango lamang siya at sinabing alam niya na raw yun. Hindi niya lang sinabi sa akin para hindi ako matakot kasi madalas daw noong bata pa ako ay nakakaramdam ako ng kakaibang kaluluwa at bigla na lamang akong nilalagnat. Yun talaga yung karanasan ko na hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan.